po kayong madakila, patuloy po kayong mapurihan sa aming lahat, Panginoon. Ito po sama-sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Okay? Muli, happy Sunday sa ating lahat. Ano po? Meron po akong question na ibibigay sa inyo sa simula po natin. Ang topic na ito. Sa English po to, is it possible to have abundant life during crisis? Or sa Tagalog, posible ba na magkaroon ng kasaganaan kahit na mayroong crisis? Okay? Isang malaking katanungan po yan para sa atin. Ano po? Posible nga ba na tayo ay umasenso, tayo ay umunlad sa kabila ng krisis, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, sa panahon ng pandemic, ang dami pong nawalan ng trabaho, ang daming kumpanya ang nagsara, ang daming mga tao ang nagugutom, ang daming mga buhay ang naapektuhan dahil po sa krisis na ito na hindi ine-expect ng tao. Kaya marami po ngayon ang talagang naghihirap, marami po talaga ngayon at talagang tawag nga po natin dito ay crisis dahil hindi po natin in-expect na ganito katindi ang magiging epekto nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ito nga ang tanong, posible ba na umunlad pa rin tayo sa kabila ng krisis? Ang sagot ko po dyan, ang title po pala natin ngayon, magbibigay po ako ng title sa atin, Kaunlaran sa kabila ng kahirapan. Hallelujah. Okay? Kaunlaran sa kabila ng kahirapan. So, yan na rin po ang sagot ko dyan. Kung yung tanong kanina, posible ba? My answer is yes. Sabi kasi ng John chapter 10 verse 10. Okay? Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, okay? Naparito ako upang ang mga tupa. Okay? Kapag sinabing mga tupa, tayo po yun. Tayo po yung mga ships. Okay? Ay magkaroon ng buhay. Okay? To have life. At yung buhay na yon ay hindi lang simpleng buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Ang buhay na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay ito po. Okay? Take note of this. Buhay na masaganang lubos at kasiyasiya. Okay? Pag po sinabing masagana, hindi po yun yung sakto-sakto lang. Kapag sinabing kasiyasiya, ito po yung masayang buhay dahil hindi ka lang nabubuhay sa kasya-kasya. Okay? Yung tipong isang kahit isang tuka ka lang. Kaya nga masagana at ikaw ay nagiging masaya dahil doon sa buhay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yung tinatawag nating buhay na pinagpala, a blessed life. Siyempre kapag Kristiyano ka, kapag sumusunod ka sa Panginoon, kailangan nagmamanifest sa buhay natin ang isang buhay na masagana, isang buhay na pinagpala ng Panginoon. Pero ito nga, pati ba yung mga Kristiyano, yung mga taong sumusunod sa Panginoon ay apektado ngayong krisis na ito? Ang sagot ko po dyan, yes pa rin. Okay? Siyempre, wala naman po exempted sa krisis. Pero, ito nga po kasi yung kaibahan ng mga taong talagang totoong sumusunod sa Panginoon at mga taong totoong talagang sabihin po nating tumanggap at totoong ginawang Panginoon ang Panginoong Yesus sa buhay po nila, no? Hindi po sila exempted sa krisis, dadaan pa rin sila sa krisis, pero ito po yung kakaiba dyan, habang may krisis, okay, nakakagawa pa rin po sila ng paraan para po sila umunlad, nakakagawa pa rin sila ng paraan para masustain nila yung kanilang pamumuhay to the point na parang hindi nila talaga nararamdaman yung crisis. Although, okay, part pa rin sila ng crisis, pero parang hindi nila nararamdaman yung crisis. Okay? At paano po yun magiging posible? Ito po yung sagot. We just have to follow the principle and obey the laws of God. Ganun lang po ba yung kadali? Kailangan nating sundin ang mga prinsipyo at ang batas o ang mga utos ng ating Diyos. Okay? Ano ba yung batas? Kasi po last Sunday, okay, ito po, actually, habang ako po nagtuturo nung Sunday po natin, meron po ako nabanggit patungkol doon sa by faith, okay? Na pati yung pagbibigay po natin, kailangan magbigay tayo by faith. Hindi dahil responsibility lang to, hindi dahil inutos lang ito, hindi dahil meron ka lang ganito, ganyan.
ginagawa mo to by faith, naniniwala ka na kapag nagbigay ka, talagang nagbibigay ka, at kapag nagbigay ka, yung reward ng Panginoon ay matatanggap mo dahil sa iyong pagbibigay by faith. Kaya nga po na-remind ako, tapos pagdating po nung hapon, ako po nanonood dun sa Sunday celebration sa Pag-asa sa UK, at nabanggit din po ng ating Pastora Shirley o Pastora Shay yung patungkol sa prosperity. Ang title po niya is Think God and Think Rich, at marami po siyang pinanggit patungkol sa kayamanan. Kaya nga po parang napag-confirm ko yung message natin ngayong araw na ito, that I have to teach this. I have to remind all of us, lalong-lalo na yung mga taga-Pag-asa Center, patungkol sa law na ito o patungkol sa prinsipyo ito ng Panginoon para po sa atin. Kasi bilang pastor, ayoko po na ako yung maging dahilan para mapigilan yung pagpapalang nag-aantay para sa atin. Ano pong ibig ko sabihin? Ito po kasi, sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Ang tanong, maaari daw bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero sabi na po ng Panginoon dito, pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ang sagot po ng Panginoon, ninanakawan ninyo ako dahil, ito po, dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Kapag po sinabing ikapu at mga handog, ito po yung tinatawag natin, alam na alam nyo po to sa ating simbahan, yung tinatawag na tithes and love offering. Hallelujah. Pero ito po naging problema sa atin, lalo na po sa ating simbahan ng Pag-asa Center dito sa Pilipinas. Dahil po for the last 3 months, okay, 3 months na po, hindi po tayo nakakapag-gather physically. So, hindi po natin nagampanan ang gawain ng pagbibigay o ang pagta-tithes and love offering because of many things, okay? Hindi po wala po tayong hindi po tayo talaga yung wala po ang mga membro po natin ay hindi po online na hindi po sila mga bank account, yung mga ganon, they don't have access. Pero ni-remind ako ng Panginoon, okay? God is reminding me as the pastor of the church. Kasi ako po iniisip ko, hindi na muna ako magpapa-offering kasi baka wala silang pera. Hindi na muna ako magpapa-offering kasi wala krisis nga, tapos hihingan ko pa sila. Sinasabi ng Panginoon sa akin, bakit ikaw ba yung nagbigay ng batas na yan? Bakit sinasabi mong hindi mo sila kailangan bakit sinasabi mong hindi mo sila kailangan parang parang hindi mo sila kailangan pa pag tithes and love offering, hindi naman ikaw ang Diyos, parang sinasabi ng Panginoon sa akin. Okay, kaya nga po, starting this Sunday, we will start again giving our tithes and love offering. Ako po, personally, last Sunday, I gave my tithes, okay, and love offering sa simbahan po natin. Although sabi ko nga po, we don't have a formal gathering, but we will still do what we need to do as a church. Nandyan ka, nanonood as a disciple, as a brethren, as a part of the church. Andito ako as your pastor. Andyan ang presence ng Lord. So I think kompleto yung church. Okay? So kung kompleto yung church, kailangan kompleto rin natin ginagawa yung gawain natin sa Panginoon. Hindi lang basta tayo nag-worship, hindi lang basta tayo nananalangin, hindi lang tayo basta nakikinig ng Word of God. We also give our tithes and love offering to the Lord. Amen po ba? Okay? So, ito po sinasabi, no? Kung para daw po nating ninanakawan ng Panginoon kung hindi po tayo nagbibigay ng ating ikapo at mga handog. Okay? Nais ko po kayong i-remind bago po ako magpatuloy. Okay? Disclaimer lang po ito. Hindi po mapupunta sa akin ang kung magbibigay po kayo ngayong araw na ito. Hindi po yan mapupunta sa aking pulsa. Hindi po yan mapupunta para sa aking kapakanan, para kakainin ko po. Okay? Hindi po. No, ang mga
pera na ibibigay po ninyo ng mga tithes and love offering ay para po sa kabuuan ng simbahan. At kung napapansin po ninyo, for the last 3 months, okay, ilang beses na po tayo nakapagbigay na sa biyaya ng Panginoon, sa kabutihan po ng ating mga leader. Tayo po ay patuloy na nakakapagbigay ng tulong, lalo na sa mga miyembro po natin sa simbahan, at lalo na dun sa mga talagang apektado ng pandemic na ito. Kaya nga po, itong message nito, I pray to God na kapag sinunod natin ito, yung mga taong nahihirapan ngayon ay makakaalis dun sa hirap na pinagdadaanan nila ngayon, because maa-apply natin yung law, maa-apply natin yung principle ng Panginoon patungkol sa pagbibigay. We will have prosperity during crisis. Amen. Tuloy ko po itong pinag-aaralan natin. So sige, sabihin na natin, last money mo na yan, kaya hindi ka magbibigay. Wala nga ako natanggap na ayuda sa gobyerno, tapos magbibigay pa ako sa church. Okay? May mga valid reason po tayo bakit hindi tayo magbibigay. But the question is it really a valid reason sa mata ng Panginoon? There's a story in the Bible, okay? Doon sa panahon po ni Elijah. Doon pong humihingi siya ng pagkain doon sa babaeng balo o doon sa byuda, no? Ito na po kasi yung last na pwede nilang lutuin para sa kanya at para sa kanyang anak, yung pong harina na pwede nilang gawing tinapay, no? At sabi niya, si Elijah po ay humingi sa kanila, at sabi niya, hindi na kita may pagbibigyan dahil last na lang po namin ito. Pero ito po sabi ni Elias, no? Sabi dito, huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin mo ang sinabi mo. Okay? Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natira. Okay? Ito na po kasing last niya. Mula sa natirang harina, at dalhin mo ito agad sa akin. Pagkatapos magluto ka pa rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat, ito po yung matindi dito, sapagkat yung promise ng Lord, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hallelujah. I pray to God po talaga, no, na maranasan po natin ito. Hindi ko po ito itinuturo ng basta-basta lang. Talagang naniniwala po ako, ito ibinigay ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat, lalong-lalo na ngayong pandemic na ito. Nire-remind tayo ng Panginoon bilang simbahan na kailangan natin patuloy na gawin ang ating mga tungkulin, ang ating mga dapat gawin bilang isang simbahan, lalong-lalo na patungkol sa pagbibigay, because ang pagbibigay ay hindi makikinabang ang simbahan. Actually, ang makikinabang sa tuwing ikaw ay nagbibigay, ikaw mismo ang makikinabang dahil sa reward na matatanggap mo sa ginagawa mong pagsunod sa utos ng Panginoon. Ito po, tuloy ko lang, sorry, okay? Sabi dito, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Hallelujah. Sino po dito yung bago pa nagkaroon ng pandemic, bago pa nagkaroon ng COVID-19, naging faithful ka sa tithes and love offering mo? Okay? Mag-amen ka kung faithful ka sa tithes and love offering mo. Ngayong may crisis, hindi ka nauubusan. Hallelujah. Ako po, I can say na dahil naging faithful po ako dati sa tithes and love offering ko, kahit may crisis po ngayon, hindi ko masabi na nauubusan po ako. No, actually, dahil po sa crisis na ito, naging opportunity pa siya para sa amin na makapag-build ng small business po namin. At alam nyo po siguro kung ano yung tinutukoy kong small business na yun, yung pong paggagawa namin ng ice cream niya, ano po. Pero simpleng bagay lang po yun, but I can say that in this crisis, it became an opportunity for us, no, na kahit sa kabila ng crisis na ito, sabi ko nga po, pwede pa rin tayong maging maunlad. Basta sinusunod lang natin ang batas at ang mga prinsipyo ng Panginoon. Ito po yung nangyari sa kwento. Ulitin ko pa, si Elijah humihingi ng tinapay, wala nang maibigay, last na lang. Pero sabi niya, ginawa po nung byuda, at sabi dito, hindi maubusan ng harina at ang iyong mangkok maubusan ng langis. Okay? Siguro ganoon din ang gagawin sa iyo hanggang hindi matapos ang COVID na ito, hindi ka rin mauubusan in Jesus' name. Tuloy natin, sabi dito, lumakad ng babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Ito, ginawa, sumunod, okay? Kaya may pagkain, ito po, araw-araw para kay Elias at para sa byuda at para sa kanyang anak.
Remember? Natitira na lang yun, konti na lang, pero araw-araw nakakakain silang tatlo sapagkat ito po, hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Sino po dito gusto makaranas nan? Magtataka ka. Yung last na bigas mo dun sa plastic, nagtataka ka. Saktong paubos tapos meron saktong pabarating na bago. At sino po yung nakakaranas niyan? Okay? Because God is faithful. Kung marunong kang sumunod sa law ng Panginoon when it comes to tithes and love offering, mga kapatid, no, pwede po nating maranasan ang bagay na ito kagaya po na nangyari dun sa byuda. Kaya wag natin sabihin na, ay last na po to, hindi mo na ako magbibigay kasi baka wala na akong kainin bukas. No. Okay? Kailangan mong maging faithful sa salita ng Panginoon at huwag kang matakot by faith. Remember, by faith, God will supply all your needs. Sabi ko nga po dito, huwag kang matakot na ibigay ang iyong huli. Dahil hindi mo alam, yan naman ang simula, hallelujah, ng iyong pagpapala. Kung yan man ang huli mo, yan naman ang magiging simula ng pagpapala mo kung susundan mo to. Bakit? Kasi sabi ng Malakay 3:10, okay? Malakay 3 verse 9 to 10, ito po yung verse 9. Iyon ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Ayun nga po yung hindi sila nagbibigay ng ikapo at ng kanilang kaloob. Pero ang sabi ng verse 10, ito, pero ngayon, ito rin po yung para, I think, para sa atin to. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, hindi po ka, sabi dito, ang Panginoong makapangyarihan, dahil dalhin ninyo ng buo, okay? Buong buo, ang inyong ikapo, the 10%, no, of your income, ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Ito po, kapag ginawa nyo ito, patadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Hallelujah. Sino po gusto makaranas niya? Okay? Pero bago po natin maranasan yan, kailangan muna natin gawin yung inutos ng Panginoon. Obedience will precedes blessing. Okay? Kailangan muna natin dalhin ng buo yung ating ikapo, yung ating 10%, yung ating tithes sa Panginoon. I know, sabihin natin yung iba walang trabaho, sabihin natin yung iba walang income, no? Pero kung ikaw, meron kang income somehow, okay? Kahit maliit lang po yan, kahit pa 100 pesos lang ang kinita mo, may 10% pa rin yan, 10 piso pa rin. Ang sabi ng Panginoon, hinahamon ko kayo, subukan ninyo ako patungkol sa bagay na to. This has been preached many times sa atin nung sa panahon nung walang pandemic. Kung dati hindi ka naniniwala, bakit hindi mo i-try ngayon? Okay? Bakit hindi mo i-try ngayon na kahit wala ka na kahit parang wala kang maibibigay, pero in your heart, at dahil naririnig mo yung word of God, the faith is starting to build sa puso mo, kaya gagawin mo to. Magbibigay ka ng tithes and love offering mo sa Panginoon. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil by faith gagawin mo to, dahil naniniwala ka na. Okay? At maniniwala ka na kapag nagbigay ka ng iyong ikapo, ng iyong handog para sa Panginoon, ay makakaranas ka ng sobrang pagpapala, rumaragasa na galing sa Panginoon. Amen. Amen. Kagaya po na nangyari doon sa babae na kasama po ni Elijah. Yun po yung batas, okay? And there is the principle of God patungkol din po sa pagbibigay. Remember, okay? Obedience precedes blessings. Kapag po tayo nag-obey, mayroon po yan laging kalakip na pagpapala. Kaya kung mag-o-obey ka sa pagbibigay, okay, mag-o-obey ka doon sa law of God ng giving, ng tithes and love offering, ang magiging kasunod po niyan ay blessing. Okay? And then, syempre, hindi lang po patungkol doon, patungkol sa ibang bagay. Kung nabubuhay ka ng matuwid, matubuhay ka ng matiwasay, sumusunod sa salita ng Panginoon, I believe, mabubuhay ka ng pinagpala. Remember, John chapter 10, verse 10, ang gusto ng Panginoon ay isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa ating lahat. And then, the second principle, it is more blessed to give than to receive. Alam po natin lahat to. Sa Panginoon, no? Kung ang mundo gusto nila nagre-receive, pero yung mga tao na nabibilang sa kaharian ng Diyos, ang mindset nila, it is better to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi kapag ikaw ang nagbibigay, ibig sabihin ikaw yung meron.
Kapag ikaw yung tumatanggap, ibig sabihin, ikaw lang yung parang wala ka kasi kaya ka binibigyan. Sana po wag tayo magkaroon ng mindset na gano'n. Okay, mapalad ka kapag nagbibigay ka. Ibig sabihin, meron ka, kaya ka nakapagbibigay. At hindi naman po nga dahilan kahit wala ka, ay pwede ka pa rin magbigay kahit wala ka mamaya. Meron po kung ikukwento patungkol dyan. At isang principle pa po, the more you give, okay, the more you will receive. Sabi ko nga, it's blessed to give. Pero ito pa yung principle ni Lord. Kumbaga, yung isang principle dyan, mas maraming itinanim, mas maraming aanihin. Tandaan nyo po yan, the more you sow, the more you shall reap. Ganito rin po yan, the more you give, the more you will receive. Pero kapag sinabing giving, okay, tandaan po natin itong principle na ito, kapag sinabing giving, yan po ay patungkol sa ating puso. God is not after yung amount na ibibigay po natin. Hindi po mahalaga kung gaano kalaki o gaano kaliit ang halaga na ibibigay po natin. Ang usapan po dito, hindi big or small amount. Ang usapan dito, more. Kapag sinabing more, marami. Kapag sinabing marami, it's not particular of the amount itself. Okay? Hindi po kumare. Yung pera mo ay 10 piso lang. Pero dahil nagbigay ka ng 7 pesos, that's more. Marami yun. Okay? Kung pera mo 1 million, binigay mo 1,000 peso lang. Kahit na mas malaki yung 1,000 peso, hindi yun more. Okay? Yun po yung principle. At kasi nga po, tingnan niyo po itong kwentong ito. Ito po ay natutunan ko to nung Sunday kay Pastora Shea. So John chapter 12 verse 3. Ito po yung kwento ni Maria na nagbuhos ng pabango dun sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Basahin ko po ito. Kumuha si Maria ng kalahating litro, ang dami po nun, ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok. At humalimuyak ang pabango sa buong bahay. So, imagine, kalahating litro ng pabangong mamahalin, ibinuhos sa paa ni Jesus. Kung ikaw yun, ano kaya isipin mo habang binubuhos niya? Ay, sayang. Ay, napakamahal naman yan, binuhos niya. Ano po? Alam niyo po ba habang ginagawa po ni Mary to, ni Maria, alam niyo po ba, meron din pong isang disciple na nakaisip niyan. Tingnan po natin sa verse 4 to 6. Sabi dito, ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na nagtraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, hallelujah, 1 taon na sweldo ang halaga. Wow! Ng pabango yan. Imagine, 1 year na sweldo. Okay? Ang halaga nung pabango yun. Sabi ni Judas, bakit hindi na lang niya ipinagbili at ibinigay sa mahihirap ang pera? No? Yung syempre parang common mindset ng tao, sayang yung pabango, ibubuhos mo lang dyan sa paa. No? Bakit hindi mo na lang ibinenta? Pero sabi po dito, okay? Remember, kanina pag-usapan give, yung heart po ang pinag-uusapan. Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, ito po, treasurer kasi si Judas, madalas niya itong kinukupitan. Hallelujah. Treasurer na disciple, kinukupitan si Jesus. Okay? At nang hinayang siya dun sa worth of 1 year salary na pabango. Okay? Remember, it's about the heart. Bakit ibinuhos ni Maria yung ganong klaseng mamahaling pabango, okay, dun sa paa ni Jesus? Kasi po, ganun katindi yung love, yung parang pagbabalik ng pagmamahal niya sa kay Jesus. Kasi po, kung babalikan po natin ng babalikan ko po to, no, si Maria, no, ay yung kapatid po siya ni Lazaro, if I'm not mistaken. At alam niyo po yung kwento doon, no?
siguro sa sobrang tuwa po niya, siyempre kapag masayang-masaya ka, okay? Kapag tuwang-tuwa ka sa tao, i-bless mo yan, di ba? Tama po ba? Kapag tuwang-tuwa ka, meron siyang ginawang isang matinding bagay para sa'yo, di ba? Parang gagawin mo lahat para suklian yung ginawa. Siguro ganun yung nararamdaman niya. Nag-offer siya ng more, nag-offer siya ng the best na pwede niyang i-offer. At doon sa panahong yun, yun yung meron siya na pwede niyang i-offer. Amen. Hallelujah. Sana po nakakasunod po kayo. Sana ganun din po tayo. Whatever we have right now, whatever we can offer to God, no, yun po yung ibigay natin sa Panginoon. It's not about, again, the amount. Okay? It's not about our heart. Baka meron tayong puso na kagaya ng magnanakaw. Tandaan po natin, hindi po natin pwedeng nakawan ang ating Panginoon. Huwag nating panghinayangan yung pera. Magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon na kapag tinupad natin ang kanyang batas ng pagbibigay, asahan mo, ibabalik ng Panginoon yan, siksik, liglig, at umaapaw pa. Hallelujah. Sana po nakakasunod po tayo dito. At isa pang kwento sa Mark chapter 12 verse 41, patungkol po sa puso. Sabi ko nga, it's not about the amount, it's about the heart. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Ito na. Okay? May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Okay? Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki. Hallelujah. Ito po. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Sorry. Pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Hallelujah. Sana po nakukuha niyo yung message natin at paalala ng Panginoon sa atin. Kagaya po na sinabi ko, bilang pastor po ninyo o bilang bilang leader ninyo, ayoko pong maging dahilan bakit hindi kayo pagpalain ng Panginoon. Nais ko pong ipagpatuloy ang gawain na para bang isang normal na Sunday na gawain po ito. Naroon pa rin po ang bahagi ng pagbibigay ng ating ikapo at ng ating kaloob para sa Panginoon. Mamaya, sasabihin ko po paano natin yung gagawin. Pero tandaan niyo po ito. Alam ko may crisis, alam ko may pandemic, at hindi ako ang tao na pwede magsabi sa inyo, huwag ka nang magbigay. Total, mahirap naman ang buhay ngayon. Maiintindihan na ni Lord yan. Ayoko po sabihin sa inyo yan. Dahil kung kapag sinabi ko po sa inyo yan, parang hindi na ako naniniwala ngayon sa mensahe ng Panginoong ito. Kapag sinabi ko sa inyo, wag muna kayong mag-tithes, wag muna kayong mag-offering kasi alam na ni Lord John, crisis, may COVID naman. Ayoko pong maging ganon. Siguro, nung una ganon nang nasa isip ko, I ask for forgiveness sa Panginoon kung ginawa ko man yan. But today, we are correcting it. Tayo po ay magbibigay ng kaloob sa Panginoon. Tayo po ay magbibigay ng ating ikapo sa Panginoon. Amen. If you agree with me, mamaya po, okay, pagkatapos ng ating gawain ito, lalo na doon sa mga bahagi ng church ng Pag-asa Center, pwede po kayong mag-message dun sa group chat natin. Pwede po kayong mag-message sa akin kung paano po makokolekta yung po mga kaloob ninyo. Maybe through your leaders, pwede ko po silang ipakolekta. Or maybe pwede po tayo mag-usap paano po natin yung gagawin. Pero hindi mamaya na po natin yung pagproblemahin. But right now, sana po nare-remind po tayo. There is a law, there is a principle about giving. And alam naman natin na salita ng Panginoon, lagi yang totoo at lagi yang natutupad. Walang bumabalik sa Panginoon na salita niya na hindi natutupad. Kapag sinabi niya na pagpapalain ka niya, kapag ikaw ay nagbigay ng iyong ikapo, pagpapalain ka niya. You just have to believe it by faith. Give and you will receive. The more you will give, the more you will receive. When your obedience to His word will precede blessings. Hallelujah. Magbigay ka, sabi ko po dito, magbigay ka ng sobra.
hindi dahil may sobra. Okay? Kung magbibigay ka ngayon, make sure that's the best that you will give. No? May tithes, pero tandaan po natin, meron din tayong tinatawag na love offering. Handog para sa ating Panginoon. And another, panghuli ko po itong ibibigay sa inyo, promise or principle ng Panginoon na kailanman ay hindi mababali. In Matthew chapter 6 verse 33, sabi po dito, kaya unahin, okay, ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod, okay, sa kanyang kalooban. Yun po yung sinasabi natin ngayon. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Hallelujah. Sino pong gusto makareceive ngayon yan? Sinong gusto mo lang kahit may COVID, hindi ka magugutom. Kahit may COVID, hindi ka mauubusan ng bigas na isasaing. Kahit may COVID, hindi ka mauubusan ng ulam. Hindi ka mauubusan ng pagkain para sa mga anak mo. Hindi mauubusan ng gatas yung mga anak mo. Kapag may pasukan na, makakapag-aral ka, lahat ng pangangailangan mo ay bibigay ng Panginoon sa iyo. Sino pong gustong makaranas na? Anong kailangan natin gawin? We just have to follow the law and the principle of God. First, our tithes and love offering to the Lord. Second, obey po natin yung ibang salita ng Panginoon. We must live a righteous life and do yung Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. Sana po may natututunan kayo ngayong umagang ito. Again, a reminder for all of us. Huwag po tayong matakot magbigay, lalong-lalo na sa panahon po ng crisis na ito. Ako po, nagpapasalamat ako personally sa Pag-asa sa UK, okay? Yung po mga leader natin yun. I am very blessed sa tuwing nanonood po ako sa kanilang Sunday gathering. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit sila patuloy silang parang normal na Sundays gathering ang ginagawa nila? Nakakapagbigay sila, okay? Bakit sila nakakagawa ng ganito? At sabi ko, Lord, sa amin din, I pray to God na mangyari din po yan. At sana po ngayong Sunday na ito, masimulan po natin yan. As your pastor, as your leader, hindi ko po i-hinder yung blessing na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Give your tithes and love offering. Remember, hindi po yan para sa akin, hindi po yan para kung kanino man. Yan po ay ang pagsunod natin sa Panginoon. At yung pong anumang halaga na ibibigay po natin ay magagamit pa rin po natin sa ating simbahan at para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. I pray to God na may natutunan po kayo ngayong umaga nito. Tayo po yung manalangin sandali. Hallelujah. Aming Panginoong Diyos, salamat Panginoon sa pagpapaalala ng mensahe po ninyo patungkol Panginoon sa pagbibigay, Lord. Tunay nga Panginoon na ang inyong salita ay buhay, ang inyong salita ay makatotohanan, Panginoon, at ang inyong tinutupad. Na naniniwala po kami na Lord, kapag tinubad po namin ang mga salita niyo pong ito, matatanggap po namin ang mga kalakip na pangako po nito, na kapag kami nagbigay, Panginoon, kami susuklian po ninyo ng siksik, liglig at umaapaw. Na kahit ito po yung huling meron po kami, Panginoon, hindi kami mauubusan, hindi kami mawawalan, Panginoon, sa kabila ng krisis, sa kabila ng pandemyang ito. Lalo pa po kaming uunlad dahil ang inyong buhay na gusto para sa aming lahat ay isang buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. Salamat sa iyo, aming Panginoon, at kami po yung mga tupa na inyong binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong lakas sa araw na ito, Panginoon. Salamat po. Patuloy po kayong maluwalhati, patuloy po kayong mapurihan sa buhay namin lahat. Ito pong sama-sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Happy giving sa ating lahat. At I pray to God that all of us will have a prosperous and abundant life. God bless po. God bless. You are for me, and you are with me, Jesus. I am lifting you higher, greater like no other. You are with me.
for me.